taste your lips like not forever. Wish I wasn't looking back on you, but I still do, I still do. Nasira yung Osmo namin. Biglang pumayag na 50 euro lang yung dinaw niya. Then, after nun is pinatest drive na sa kanya yung sasakyan. Oh, ang laki ng box. Yan ito. So, sa mga locker lang din namin siya pipick upin. Ilalagay lang yung code. Tapos may bubukas na dyan na. Siguro dito sabi na DHL eh. Oh, ang laki ng box. Ang laki. Hindi ko rin alam. Oh, grabe. Brand new Osmo. Hello everyone! And ngayon, ichichika ko sa inyo kung ano nga ba yung nangyari sa una naming Osmo Pocket 3 and bakit kami nagkaroon ngayon ng bagong Osmo. So, last Sunday, nag-grocery kami, then dala lang namin yung Osmo and then bigla na lang siyang ayaw niyang mag-flip to landscape. Nung bagong bili namin yung Osmo namin, nag-check ako ng mga reviews online and nanonood ng videos. And then nakita ko doon na isa daw sa common sakit ni Osmo, yung bigla na lang ayaw mag-flip to landscape nung pinaka-screen niya, which also happens to our Osmo. And sabi nila kahit daw ganong kakaingat with your Osmo, talagang possible siya mangyari. Nung time na nalaman namin yun, nag-avail kami ng DJI Care Refresh. So, it's like an insurance in case nga na may mangyari with our Osmo. So, di kami masyadong ma-stress, di kami masyadong mamumroblema. And yung in-avail naming DJI Care is yung premium. So, yung inclusion sa DJI Care Refresh 2-year plan na in-avail namin for only 55 euro is meron siyang 4 low-cost replacement. So, pwede siyang palitan 4 times within the 2-year warranty. 3-day average replacement time, free 2-way shipping, for replacement, global service, and support. Kinagandahan ni Premium, it allows you to receive a replacement before sending in the damaged one, requiring a pre-authorization on your credit card. Sunday nasira yung Osmo namin and then that day, inayos agad namin siya sa DJI Care. And then, Wednesday, napalitan na siya. Binayaran namin is 35 euro for the service fee. And then, merong 207 euro for the authorization hold. So, yun is parang insurance lang ni DJI. Kapag na-receive na nila yung damage Osmo na pinadala namin sa kanila, ibabalik nila sa amin yung 207 euro na yun. Yun din yung masasuggest ko if ever you're planning to get DJI Osmo Pocket 3 or meron na kayong Osmo Pocket 3, make sure to avail the DJI Care para less hassle in case na magkaroon ng problem with your Osmo. Hey, how's your day? I don't know if I'm interrupting what you say. I've got to know if I've been MIA. I can make it up to you right now. What you say, you should know. I see more life when I'm with you. Time after time. Grabe pagod! Nag-basketball kami. Anong oras na? 8:30. And lilibot namin kayo dito sa pwesto or sa park na to. Kasi nga sobrang lawak nito. Meron ditong mini golf. Papakita namin sa inyo. So dito kami dadaan sa my forest. Ayan. And ayan. Only for a moment, so I could take this time to enjoy my view. Yeah, yeah, yeah. I see more life when I'm Doon, residential na yan. Diba? Ang galing. Hey! Treasures! May napulot kami. 3. Bali 5 na yung bote namin. Iipunin namin to kasi nga may mga panty to. Natapon lang nila. Sayang.
O, pipikit na lang kami para di mo kami makita. Pipikit kami. Oh. Sige, Ayun. go. Sige na, pulin mo na. Huwag ka na mahiya. Ang tahimik. Time after time, I feel like when I'm with you, everything stops for a moment, but only for a moment. So I could take this time to enjoy my view. Yeah, yeah, yeah. We're going home. So, dun kami banda galing. Dun yung merong park. Then, dito sa gilid, residential na. Ang galing, di ba? Sobrang lapit ng mga residential sa nature. And then, eto sa harap natin. Ayan, papunta na yan sa highway. Eto na, andito na agad tayo sa highway. 'Di ba? Ang galing. And dito yung co-market na pinagkuhanan namin kanina nung Osmo. And then, tatawid po tayo. Ito na yung train station. Yan. 6 minutes away lang to sa apartment namin. Food of the day. Daming sausage, oh. Ito is blueberry pie with vanilla. Ang OG ice cream ng IKEA. And sausage. Wala pala. Ito maganda, oh. Mga tubig. Hello! From IKEA. Bibili lang kami ng tape ng carpet. Yun lang. Yun lang yung gagawin namin dito. Walk tour ng ating IKEA. Oh, meron sila mga ganito. Ganda! Ang CR. May sauna. Cute! Meron ng color pink. 19 lang. Ito pa lang yun. Kasi yung mga ganito, separate din to ng bayad eh. Ito pa o, nalagyan. Hindi naman ito sabit dito, di ba? May takip yan eh. Pero mahal to eh, 40. Ay, 12. 12, ito pa lang yun. Ito siya oh. Ayan, ganyan siya. O kaya, ganito. Hindi pala tape yung bibili namin. Anong tawag sa kanya? Pero, Stop. pang stop nga siya sa Stop. ilalim. Nilalagay siya sa ilalim ng carpet. Para hindi siya maging madulas. Tingin din tayo ng bedsheet. Bagong bedsheet. Mahal oh. 22. Ganda nito oh. Lamp na siya na speaker. Kaso ang price, 69. Oh my God, ang mahal. And ganito, may gantong kulay. Wala, ang ganda. Aesthetic mirrors. Ay, ang ganda nito, oh. 49. Oh, dating 49, 14 na lang. Oh. Kaso walang frame. 14.99. Ito lang, wala kang frame. Amsterdam, London. Ito may frame na. 14 din. Back in the grocery para bumili lang ng mga toiletries and konting fruits. Kasi last time on our grocery hindi kami nakabili ng toiletries. Kano meron sa banana oh? Chiquita, 13. Call me Toysta. Banana call me to isa. Okay. Kitchen towels. Ito na lang siguro extra. Colgate. Ano sa'yo ito? Bili din daw siya toothpaste. Ay, toothbrush. And toothpaste. Ito, baby. Ano masarap? Yung green o yung purple? Siguro itong green.
Green ba yan? Ayan na lang. 2.89 tas 2.99 yung na lang. purple. Sige. Grapes. Okay. Done na tayo. Done na. Dito meron ding donations ng mga clothes. Ito katulad nito, sa Kiera dadalin. Ayan. Kalat na oh. Done with our grocery. So, para sa mga nag-a-ask about our car, paano ba kumuha ng sasakyan dito sa Finland, ano ba yung mga requirements, magkano, and magkano yung mga tax na binabayaran and all, sasagutin natin siya in this video. First of all, itong sasakyan namin is second hand. Nakuha namin siya sa Saka. Meron silang website and may mga list na ng mga cars na binibenta nila and then mamimili ka na lang doon. And then, yun, i-inquire mo yung nagustuhan mong sasakyan sa kanila. And then, nung pagka-inquire mo, ano yung next na step? In-introduce lang yung kung paano yung process. Sa pagkuha ng sasakyan. Okay, and then? Tapos, hiningi lang muna yung details ko. Yung details mo like address, Personal identity code, and kung saan siya nag-work. So, yun yung isa sa pinaka-importante. Dapat meron kayong work dito para makakuha kayo ng sasakyan. Siyempre, kailangan meron kayong source of income para mabayaran nyo yung sasakyan. And then, sinabi sa kanya na merong down payment na 200 euro, pero umatras at first yung asawa ko kasi hindi pa siya fully sure na gusto niyang kunin tong sasakyan or kumbaga mahirap pa kasi, kumbaga nagsisimula pa lang kasi kami nun dito. So, hindi namin nagtatrabaho. Oo, so hindi pa namin sure kung kaya ba namin siya bayaran talaga monthly. Then sabi nung asawa ko na wala pa siyang pang down payment na 200 euro. Sinabi ko 50 lang yung kaya kong i-down sa ngayon. Kung sakali lang para kung umayaw din siya, edi okay lang. Tapos biglang pumayag, O, 'di ba? Sabi daw, sige daw, okay na yan. I-test drive ko na daw bukas. So ganon, biglang pumayag na 50 euro lang yung dinaw niya. Then after noon is pinag-drive na sa kanya yung sasakyan. And then, before ipa-test drive, of course, hiningan siya ng driver's license. So, dito po sa Finland, allowed po ang Philippine driver's license. Pwede siyang papalitan to a Finnish license as long na valid siya within 2 years pagkarating nyo dito. So, dapat sa loob ng 2 years na yon napapalitan nyo na yung license nyo. After niya i-test drive, na iuwi niya na yung sasakyan for only 50 euro. And then, May libre pang gas na 30 euro. Sabi ko kasi, wala nang gas. Wala na. Paano ko uwi? Sabi ko. problema mo na yan. Kinuha mo na yung sasakyan. Hindi, sinabi ko lang, wala na palang gas, no? Saan ba ako pwedeng magpagas? Sabi ko. Tapos sinamahan niya ako. Tapos sabi niya siya na daw magbabayad. Hindi natin alam kung sino ba yung nabudol eh. So, para naman sa gastusin ng ating sasakyan, ang monthly po na binabayaran namin sa sasakyan is 196 Euro. Sa loob siya ng 5 years. And then, meron din tax na binabayaran pag may sasakyan kayo dito. Ang quarterly, nagbabayad kami ng 160 euro for the tax. And isa pala sa kailangan yung tignan before kayo bumili ng sasakyan, which is hindi namin ginawa, is alamin nyo kung diesel ba yung sasakyan nyo. Kasi yung sasakyan namin is diesel and mahal ang tax kapag diesel ang sasakyan dito. Pero matipid naman siya sa gas. Ano pa yung binabayaran? Insurance. Meron din insurance ang sasakyan. How much? 84 euro per month. And gas. Magkano ang gas usually? 50 euro per month. Pwede na yun. Yun Yung ginagastos namin sa sasakyan, all in all, which is hindi ko siya sinama dun sa video ng cost of living kasi nga, hindi naman lahat merong sasakyan dito. But if you're planning to get also ng sasakyan dito sa Finland or nandito na kayo and gusto nyo rin magkasasakyan, try nyo sa Saka and yun, all goods naman doon kasi usually naman dito
maayos pa talaga lahat ng second hand na sasakyan, no? Meron silang parang warranty. 1 year na kapag may major issue, papalitan nila. Ayun, so yun yung kinagandahan ng pagkuha ng mga second hand na sasakyan dito sa Finland. So if you have other questions about our living dito sa Finland, about pag-aaral, trabaho, or anything, basta kaya namin sagutin, comment nyo lang sa comment section.